Si Noah ay muling isinilang bilang isang maharlika, ngunit may isang malaking problema, tingnan lamang ang kanyang status screen, na ng matinding, Asian parent disappointment. Ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng Imperial Royal Family, at labis na interesado ang Emperor na makita ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Ipinaalam sa kanya na ang pinakamataas na magic affinity ni Noah ay water, kaya nagpa siya ang Emperor na regaluhan siya ng isang thief malapit sa tubig bilang first birthday present niya, at sa mismong sandaling sinabi niya iyon, napansin ni Noah na may lumitaw na kakaiba sa tabi ng kanyang E-rank water magic. Pagkatapos nito, hiniling ng Emperor na makita ang stat screen ni Noah, at bahagyang kinabahan si Noah dahil sa isang report card na tulad nito, tiyak na para siyang itatapon sa basurahan. Ngunit himalang nagbago ang lahat nang ipakita ang kanyang status screen dahil ang kanyang water magic stat ay biglang tumaas mula E patungong double S rank. Ang lahat ng iba pa niyang stats ay nanatiling solid F, ngunit sino ba ang may pakialam doon, dahil ang isang literal na sanggol ay may pinakamataas na water magic stat na nakita nila sa buong buhay nila, at malinaw itong palatandaan na magiging isang henyo siyang water mage sa hinaharap, kaya nagustuhan agad ng Emperor si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa thief na ipinagkaloob sa kanya ng kanyang ama noong siya ay isinilang, kahit na sa kanyang personal status screen ay E+S pa rin ang ipinapakita nito. Ang iba pang pagtaas sa kanyang stats ay nagmula sa kanyang mga maid, at hanggang ngayon ay hindi pa rin niya sigurado kung bakit, ngunit tila habang mas marami siyang servants, lalo siyang lumalakas. Pagdating naman sa kanyang level, ito ay nasa level 1 pa lamang. Ngunit maaari raw itong tumaas ng walang hanggan, kaya siguradong magiging overpowered din siya balang araw, ngunit sa ngayon ay medyo mahina pa rin siya. Habang nag-aalmusal, lumapit ang isa sa kanyang mga maid na si Evelyn upang ipaalam na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular ang first at fourth princes, upang bisitahin siya, at bagamat karaniwan ay magandang bagay ang bisitahin ng mga kapatid, sa loob ng 6 na taon ng kanyang buhay ay natutunan na ni Noah na ang dalawang iyon ay mga tunay na jerk, kaya kailangan niyang maging labis na maingat sa pakikitungo sa kanila. Pumunta siya sa lounge area upang salubungin ang kanyang mga kapatid, at matapos ang formal na pagbati, inanunsyo ng First Prince na may dala siyang regalo para kay Noah, sa kanya tinawag ang kanyang servant upang ipasok ang nasabing regalo. At sa mismong sandaling makita ni Noah ang espada, agad niyang napagtanto na ito ay cursed, dahil literal niyang nakikita ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga namatay na umiikot sa paligid nito, at tiyak na alam ni Albert na haunted ang bagay na iyon ngunit nagpapanggap lamang siya na isa itong normal na regalo. Walang paraan para tanggihan ni Noah ang isang regalo mula sa Crown Prince, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at iniangat ang espada habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na isa itong water magic sword at mahigit 120 knights na ang namatay sa pagtatangkang gamitin ito. Kaya nagulat si Noah sa kanyang narinig at bahagya niyang niluwagan ang kanyang kapit, ngunit sinabi ng fourth prince na wala siyang dapat ipag-alala dahil sa ngayon, lahat ng mga hindi karapat-dapat sa espada ay namatay sa mismong sandaling hawakan nila ito, kaya kung maaapektuhan man siya ng curse, patay na sana siya sa oras na iyon. Ang dahilan kung bakit immune si Noah sa curse ay malamang dahil sa kanyang double S water magic attribute. At kahit papaano ay nakapagbibigay ito ng kaunting ginhawa dahil hindi siya nasa panganib na mamatay dahil sa espada, ngunit galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugol ni Albert ang kanyang buhay para lamang sa isang walang kwentang eksperimento, kahit hindi niya ito maaaring sabihin ng malakas, kaya tahimik na lamang niyang hinintay na umalis si Albert upang makuha niya ang kanyang kapayapaan. Makalipas ang araw na iyon, naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga maid na si Zoe, at napansin niyang tila malungkot ito, kaya tinanong niya kung may problema ba. Ayaw sana ni Zoe na gambalain si Noah sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang problema kaya sinabi niyang ayos lang siya, ngunit sigurado si Noah na hindi ito totoo kaya inutusan niya itong sabihin agad kung ano ang problema, at sumunod si Zoe at ipinaliwanag na nais niyang mag-leave upang asikasuhin ang mga usaping pampamilya. Tinanong ni Noah kung anong family matters ang tinutukoy niya, kaya ikinwento ni Zoe na kamakailan lamang ay binaha ang kanyang hometown at natangay ang sakahan ng kanyang ina, dahilan upang mawalan ito ng kabuhayan. Humingi si Zoe ng payo kung paano siya makakalikom ng sapat na pera upang muling maitayo ang sakahan, at sinabi sa kanya na ang tanging paraan ay ang magtrabaho muna sa Red Light District,
na siyang balak niyang gawin sa kanyang leave, ngunit hindi ito matanggap ni Noah kaya sinabi niya kay Zoe na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina. Tutal ay matagal na rin naman niyang balak kumuha ng isang professional rear gate closer at dahil may recommendation naman ito. Papasahurin niya ang ina ni Zoe ng 10 rene kada buwan, kaya nagtanong si Zoe kung sigurado ba siya dahil masyadong mataas ang 10 rene kumpara sa karaniwang sahod at ni minsan ay hindi pa siya nakarinig ng trabahong rear gate closer. Ngunit ang totoo ay imbento lamang iyon ni Noah dahil gusto lang talaga niyang tulungan si Zoe at pera naman niya iyon kaya wala ring makakapigil sa kanya. Sinabi rin niya kay Zoe na mayroon siyang lumang bahay sa labas ng bayan at pwede silang tumira roon ng kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa renta. Matapat na nagsilbi si Zoe kay Noah sa buong buhay nito kaya walang posibilidad na hahayaan niyang ibenta nito ang sarili niya sa Red Light District dahil lamang sa isang baha. Ngunit pagdating nga sa baha, may isa pang kailangang gawin si Noah, kaya ipinatawag niya ang kanyang butler na si Dylan at inutusan itong maghanda ng mga arrangement upang bilhin ang pinakamaraming lupang nasira ng baha hanggat maaari. Nagulat sina Dylan at Zoe sa utos na ito, ngunit ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga con artist na susubok manloko sa mga inosenteng taong kakawala pa lamang ng kanilang kabuhayan, kaya nais niyang masiguro muna ang mga lupang iyon bago pa mangyari iyon. Lubos na natigilan si Dylan dahil hindi niya akalaing kayang hulaan ni Noah ang mga magiging resulta ng ganito kalayo kahit 6 na taong gulang pa lamang ito, ngunit sanay na si Noah sa ganitong mga pangyayari mula sa kanyang nakaraang buhay, kahit hindi niya ito maipaliwanag sa kanila kaya nagpatuloy na lamang siya ng walang paliwanag. Masaya namang tumulong si Dylan sa pagbili ng mga lupa, ngunit tinanong niya kung saan sila kukuha ng pondo dahil sa tansya niya ay aabot sa humigit kumulang 700,000 re ang kakailanganin, dahilan upang mabigla si Zoe sa halagang iyon, at hindi rin ito ikinagulat ni Noah dahil isa talaga itong napakalaking halaga. Ang karaniwang adult sa capital ay kumikita lamang ng 120 re kada taon at sapat na iyon upang masuportahan ang pamilya, bahay, at maayos na pagkain. At bagamat mas mayaman ang household ni Noah kaysa sa karaniwan, mayroon lamang siyang humigit kumulang 500,000 renew kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang makalakam ng karagdagang 200,000 sa lalong madaling panahon. Dahil kakaunti lamang ang kanyang mga opsyon, napagpasyahan niyang ibenta ang thief na pagmamay-ari niya, ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya maaaring gawin iyon. Ang lupa ay isang regalo mula sa Emperor, at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay ituturing na isang krimen laban sa Imperial Family. Alam ito ni Noah ngunit nais pa rin niyang gawin dahil wala na siyang ibang opsyon at handa siyang tanggapin ang anumang parusang ipataw ng kanyang ama bilang kapalit. Kinabukasan, abala si Noah at ang kanyang mga retainers sa paghahanda upang magtungo sa mga binahang lupain nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang pagbisita mula sa 4th Prince na si Henry. Kung si Albert ay isang jerk, si Henry naman ay talagang mabait kapag nakilala mo siya, at tunay siyang nag-aalala para kay Noah, kaya pumunta siya upang balaan ito na ang espada na ibinigay ni Albert ay may sariling kalooban, at kahit immune si Noah sa curse, kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala nito bago niya magamit ng ligtas. Pinahalagahan ni Noah ang payo ni Henry at makalipas ang ilang sandali ay tumulak na siya patungo sa nayon ng Dao. At pagdating niya roon ay agad niyang napagtanto na ang salitang flood damage ay isang malaking understatement sa tunay na nangyari dahil para bang nagkaroon ng santukan sina Kratos at Poseidon sa lugar na iyon. Sa itsura pa lamang ng paligid, malinaw kay Noah na karamihan sa mga may-ari ng lupa ay malamang nawalan ng kanilang mga dokumento dahil sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na magtungo sa government office upang kunin ang lahat ng copy ang maaari niyang makuha upang maging mas maayos ang proseso ng pagbili. Samantala, nagpasya si Noah na personal na bumaba upang makita kung kumusta na ang kalagayan ng mga tao matapos ang baha, at sinubukan siyang pigilan ni Zoe dahil ang reconnaissance ay hindi trabaho ng isang prinsipe, ngunit sinabi ni Noah na tutuloy siya gusto man niya ito o hindi, kaya maaari siyang sumama o maghintay sa carriage hanggang sa kanyang pagbabalik. Napilitan si Zoe na sumama kay Noah upang mag-imbestiga, at ang sitwasyon ay kasing sama ng inaasahan dahil ang lahat ng pananim ay lubos na nawasak kaya wala nang anumang posibilidad ng ani sa taong ito, at kung walang ani ay hindi makaliligtas ang mga taga-nayon. Maya-maya, narinig ni Noah ang pagtunog ng isang kampana at napansin niyang nagsisimula ng magtipon ang lahat ng mga residente sa dating town square,
at inakala ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang Empire ng Disaster Relief Funds sa lahat ng rehiyong apektado ng mga natural na sakuna tulad nito. Sa tingin ni Noah ay magandang senyales na gumagana ng maayos ang disaster relief system ng rehiyong ito. Kaya lumapit siya upang makisalo sa pagkain ng mga taga-nayon, ngunit sa mismong sandaling matikman niya ang pagkain ay agad niyang binawi ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito dahil mas masahol pa ito kaysa sa British food na natikman niya, at malinaw na ang tinatawag na sabaw ay isang napakalungkot na excuse lamang at halos siguradong bulok na ang mga gulay na ginamit. May isang taga-nayon na nakarinig sa pagrereklamo ni Noah tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na prinsipe si Noah, inakala niyang isa lamang din itong kapwa biktima ng baha, kaya sinabi niya na palaging ganito ang pagkain at kahit magreklamo pa sila ay walang nangyayari dahil wala raw pakialam ang mga taong naghahanda ng pagkain sa mga bagay tulad ng kalusugan o food poisoning. Maya-maya, narinig ni Noah ang isang malakas na anunsyo tungkol sa isang inspection, kaya tinanong niya si Zoe kung ano iyon at ipinaliwanag nito na ang local government official na si Lord Gerald ay naroon upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Gerald sa palayok ng misteryosong nilaga at inisip niyang mukhang basura talaga ito, ngunit dahil hindi naman siya ang kakain ay wala siyang pakialam, kaya inutusan niya ang chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya sa mansion, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan ang dalawa. Gayunpaman, hindi pumayag si Noah na palampasin ang ganitong walang pusong asal, kaya hinarap niya si Gerald at tinanong kung hinahayaan niyang ihain ang ganitong substandard na pagkain dahil ibinubulsa niya ang natitirang food budget para sa sarili niya, at dahil inakala ni Gerald na isa lamang si Noah na walang kapangyarihang magsasaka, hayagan niyang inamin na ninanakaw niya ang pondo dahil naniniwala siyang wala namang magagawa si Noah tungkol dito. Ang pagmamayabang ni Gerald tungkol sa pagnanakaw mula sa mga nagugutom na flood survivors ay labis na nagpagalit kay Noah hanggang sa punto na nagsimulang mag-react ang cursed sword. At dahil sawang-sawa na si Gerald sa pakikinig sa kawalang galang ng isang random na bata, inilabas niya ang kanyang espada at naghanda ng patayin si Noah, ngunit bago pa niya magawa iyon ay biglang lumipad ang Leviathan sword palabas ng lalagyan nito at pumwesto sa tabi ni Noah. Dahil ang matibay na loob at malakas na sense of justice ni Noah ay sapat upang kilalanin siya ng espada bilang isang worthy wielder. Ngayong nagagawa na niyang gamitin ang kapangyarihan ng espada. Walang kahirap-hirap na pinugutan ni Noah ng ulo si Gerald bilang parusa sa krimeng embezzling ng pondo at sa pagbabanta sa buhay ng isang royal prince, at hindi nagtagal ay dumating si Lord Rowan, ang boss ni Gerald, kung saan sinubukan ng mga gwardya na kumbinsihin siya na ipahuli si Noah dahil sa pagpatay kay Gerald, ngunit sa sandaling makita ni Rowan si Noah ay agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at lumuhad bilang tanda ng paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang magkaroon ng isang mahabang pag-uusap tungkol sa sitwasyon sa lugar. Na isang magalang na paraan ng pagsasabing nasa malubhang problema si Rowan dahil hinayaan niyang mangyari ang lahat ng ito ng matagal, at ipinaliwanag niyang naparusahan na niya si Gerald ngunit ang mga kasabwat na tumulong dito sa pagnanakaw ng pondo ay naroon pa rin kaya inaasahan niyang haharapin ni Rowan ang mga ito ng naaayon, at habang wala pa iyon ay inutusan muna niya si Rowan na maghanda ng disenteng pagkain para sa mga tao roon. Pagkaraan, matapos makumpleto ni Noah ang pagbili sa buong nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa mga ginawa ni Noah at nagulat siya na nagawa ng kanyang kapatid na gamitin ang espada nang hindi nagdurusa ng anumang masamang epekto, ngunit may iba pa rin siyang mga plano para kay Noah sa hinaharap. Samantala, ipinatawag si Noah ng kanyang ama upang magpaliwanag. At inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil sa pagbebenta ng kanyang lupa upang bilhin ang isang nayon na nasira ng baha, ngunit sa kanyang ikinagulat ay pinasalamatan pa siya ng Emperor dahil kung hindi niya ginawa ang mga iyon ay mas malaki pa sana ang pinsalang dinanas ng mga tao, at malinaw nitong nakikita na si Noah ay isang may kakayahan at mahusay na batang lalaki, kaya hiniling nitong ipagpatuloy niya ang paglilingkod sa Empire ng buong kakayahan at masayang pumayag si Noah. Makalipas ang ilang sandali, makikita si Noah na bumibisita sa lungsod ng Mers dahil nabalitaan niyang may isang talented singer na nagtatanghal doon. At sa pagsisimula ng palabas ay nabighani siya sa magandang boses ng dalaga at labis niyang ikinatuwa ang kanyang pagtatanghal. Ngunit biglang may isang grupo ng mga thug na pumasok sa theater at agad na sinigawan ang babae, dahil ayon sa kanila ay malaki ang utang ng ama nito sa kanila kaya siya nagtatrabaho bilang isang singer upang mabayaran iyon,
ngunit naniniwala ang mga thug na hindi sapat ang kikitain niya sa ganitong paraan kaya tinakot at sinigawan nila siya upang pilitin siyang magtrabaho sa Red Light District. Nakikita ng lahat ang nangyayari ngunit labis silang natatakot upang manghimasok o may gawin, kaya nagpa siya si Noah na kumilos bago pa lumala ang sitwasyon. Umakyat siya sa entablado at binanggit ang batas sa Imperial Constitution na tahasang nagbabawal sa sapilitang pagpapabayad sa mga anak ng utang ng kanilang mga magulang, kaya ang ginagawa ng mga thug ay malinaw na illegal. Sinabihan ng mga thug si Noah na huwag makialam at tinakat siyang tuturuan ng leksyon kapag hindi siya umatras, ngunit basta na lamang ipinatawag ni Noah ang kanyang espada at pinaputukan sila ng mga warning shot, dahilan upang mapagtanto ng mga ito na hindi siya isang taong pwede nilang kalabanin kaya umatras sila, bagamat patuloy pa rin silang sumigaw na pagbabayaran nila siya sa susunod na magkita sila. Nang tuluyang umalis ang mga thug, inutusan ni Noah ang kanyang maid na iabot ang isang business card sa may-ari ng theater at sinabi niyang kung sakaling bumalik ang mga iyon ay ipaalam na ang dalaga ay nasa ilalim ng kanyang proteksyon. Tiningnan ng may-ari ang card at tuluyang nawalan ng masabi nang mapagtantong si Noah pala ang ika-13 prinsipe, kaya humarap siya sa dalaga at tinanong kung magkano ang kanyang buwanang gastusin. Nag-atubili ang babae na sumagot dahil malaki ang nagagastos niya sa pag-aalaga sa kanyang may sakit na ina, ngunit biglang sinabi ni Noah na handa siyang magbayad ng 25 rand upang makapag-focus siya sa pagkanta nang hindi na iniintindi ang pera, at hindi na rin niya kailangang bayaran iyon pabalik. Ngunit sa ngayon ay nais muna niyang tapusin nito ang kanyang pagtatanghal. Pagbalik ni Noah sa kanyang tahanan ay sinalubong siya ng kanyang headmaid at masaya siyang makauwi, ngunit napansin niyang maraming taong nakaluhod sa labas ng gate at wala siyang ideya kung ano iyon, kaya ipinaliwanag ng maid na ang mga iyon ay mga loan shark na dumating upang humingi ng paumanhin sa ginawa nila dahil hindi nila alam na prinsipe pala si Noah. Gayunpaman, sinabi ni Noah sa kanyang maid na paalisin ang mga ito dahil hindi siya isang taong maaari nilang kausapin kung kailan nila gusto, at sa sandaling iyon ay dumating si Henry na narinig ang buong pangyayari at sinabi kay Noah na tama ang kanyang naging desisyon dahil kung bibigyan niya ng audience ang mga hoodlum na tulad nila ay makakasira lamang iyon sa reputasyon ng royal family. Sumang-ayon si Noah na makakasama nga sa reputasyon ng royal family ang pag-accommodate sa mga taong tulad nila, ngunit iyon ay hindi talaga ang tunay na dahilan kung bakit pinili niyang huwag pansinin ang mga iyon, dahil ipinaliwanag niya kay Henry na may isang singer talaga siyang nais suportahan at naisip niyang kung ipaparamdam niya sa mga thug na galit pa rin siya, hindi na nila muling guguluhin ang dalaga. Nagulat si Henry na handa si Noah na umabot sa ganoong hakbang para lamang sa isang singer, at mas lalo siyang namangha sa katotohanang nagawa pa nitong mag-isip ng ganito kalayo, dahil ang iba pa niyang mga kapatid tulad nina Frank at Gary na kaedad lamang niya ay hindi kailanman makakabuo ng isang planong kasing husay nito ng biglaan, kahit na hindi rin naman sila inaasahang magawa iyon dahil mga bata pa lamang sila. Gayunpaman, ang tunay na dahilan kung bakit dumalaw si Henry sa araw na iyon ay upang pag-usapan ang tungkol sa espada. Kaya sa puntong iyon ay pinasalamatan siya ni Noah sa babala niya noon tungkol sa pagkakaroon ng sariling kalooban ng espada dahil malaki ang naitulong nito sa kanya, at ikinatuwa iyon ni Henry ngunit nagtaka siya kung paano nadadala ni Noah ang espada dahil karaniwan ay masyado itong malaki at hindi praktikal buhatin para sa isang batang kasing liit niya, subalit sinabi ni Noah na hindi iyon problema dahil kaya niyang gawin ito. Lubhang nagulat si Henry nang makita niyang biglang lumitaw ang espada ni Noah mula sa wala, kaya tinanong niya kung paano niya iyon nagawa at ipinaliwanag ni Noah na pinapaliit lamang niya ang espada at itinatago ito sa kanyang manggas. Sa loob ng maraming siglo ay isa na itong national treasure, ngunit wala pang sino man ang nakagawa ng ganitong bagay dito, kaya itinuring ito ni Henry bilang patunay ng likas na talento ni Noah. Kinagabihan, inihatid ni Noah si Henry hanggang sa harapang tarangkahan upang makauwi na ito, at doon niya napansin na naroon pa rin ang mga thug mula kanina na nagmamakaawa para sa kapatawaran, ngunit wala talaga siyang pakialam. Isa sa mga thug ay labis na nainis dahil patuloy siyang binabalewala ni Noah kaya tumayo ito at nagbantang papatayin siya, ngunit madali lamang itong pinabagsak ni Noah nang hindi man lang gumagalaw, kaya tinanong siya ni Henry kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na pinakawalan lamang niya ang kaunting kapangyarihan ni Leviathan upang pakalmayan ang lalaki, na isang malinaw na indikasyon ng kahangahangang antas ng kanyang kontrol. Sa puntong ito ay hindi na nagulat si Henry, at noong gabing iyon din ay nagpa siya si Noah na pumunta sa bayan para sa isang event,
kung saan siya ay mainit na sinalubong ng host na si Raok pagdating niya. Pagpasok nila sa banquet hall, napansin ni Raok ang espada sa baywang ni Noah at agad niyang nakita na kakaiba ito, kaya tinanong niya kung ano iyon, at ipinaliwanag ni Noah na ito ay regalo mula sa kanyang kapatid, ang dakilang espada na Leviathan, na agad ikinagulat ng lahat nang mapagtantong hawak ni Noah ang isang national treasure. May ilang taong naroon na hindi makapaniwala na ang isang bata, kahit pa isa siyang prinsipe, ay maaaring magmay-ari ng isang national treasure, at isa sa kanila, isang lalaking nasa likuran, ang hayagang nagsabi na malamang ay replica toy lamang ang espada. Hindi hinayaan ni Noah na palampasin ang ganitong kawalang galang kaya pinakawalan niya ang kaunting kapangyarihan ng espada upang patunayang ito ay tunay. Ngunit nasobrahan niya ito at muntik nang himatayin ang lahat ng naroon dahil sa napakalakas na enerhiya. Kalaunan ay pinahinto niya ang pagpapalabas ng kapangyarihan at kitang-kita ang pagkayanig ng lahat, ngunit upang ayusin ang sitwasyon ay nagsalita ang host tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Noah dahil nagagawa niyang gamitin ang ganoong sandata, at sumang-ayon na lamang ang lahat dahil ayaw nilang galitin siya. Sa totoo lang ay hindi naman talaga galit si Noah, kundi ang espada mismo ang nagalit kaya ito ang kumilos para sa kanya. Tinanong ng host kung ano ang balak ni Noah na gawin sa lalaking bastos sa kanya, at bagamat ang ganitong sitwasyon ay karaniwang humahantong sa mabigat na parusa, nagpa siya si Noah na palampasin na lamang ito dahil hindi naman ganoon kabigat ang issue. Nagpatuloy ang salo-salo ayon sa plano at isa-isang lumapit ang mga noble kay Noah upang magpakilala, at kasunod ay si Byron Allen, ang pinuno ng Allen Company, kasama ang kanyang anak na si Cindy. Sa isang tingin pa lamang ay agad na napag-alaman ni Noah na adopted si Cindy, na ikinagulat ni Byron, ngunit tama nga ang hinala niya, kaya tinanong ni Byron kung paano niya nalaman iyon, at ipinaliwanag ni Noah na napansin niyang si Byron ay may tindig at kilos ng isang noble na isinilang sa mataas na lipunan, samantalang si Cindy naman ay may asal ng isang taong patuloy pang inaaral ang mga galaw at kaugalian ng ganoong mundo. Dagdag pa rito, nalaman din ni Noah na dati siyang slave batay sa paraan ng pagtingin ni Cindy sa kanya nang banggitin niyang adopted siya, kaya nagsimulang humingi ng paumanhin si Byron dahil hindi niya ito agad na ipaliwanag at nilinaw na totoong ang binili niya noon si Cindy bilang isang slave, ngunit dahil matalino ito at mabilis matuto ay naisip niyang mas mabuting palakihin siya bilang sariling anak upang balang araw ay maipamana niya rito ang kanyang negosyo. Inakala ni Byron na kamumuhian ni Noah ang ideya ng isang noble na ina-adopt ang isang dating slave bilang anak, ngunit kabaligtaran nito ay lubos na sinang-ayunan ni Noah ang naging desisyon niya, at sinabi pa niyang malugod na tinatanggap sina Byron at ang kanyang anak na bumisita sa kanyang mansion anumang oras dahil nais niyang mas makilala pa ang kanilang mga buhay. Kinabukasan, nagtungo si Noah sa palengke upang maglibot, at habang naroon ay nagkataong nakasalubong niya ang isa pa niyang kapatid, ang 8th prince na si Oscar, na nagtanong kung ano ang ginagawa niya roon ng mag-isa, kaya ipinaliwanag ni Noah na naglalakad-lakad lamang siya para sa kasiyahan. Hindi makita ni Oscar kung ano ang masaya sa isang simpleng stroll, ngunit dahil wala namang ginagawa si Noah ay inimbitahan niya itong sumama sa isang munting treasure hunt, na agad namang nakakuha ng interes ni Noah kaya pumayag siya, at dinala siya ni Oscar sa Cobalt Street, isang lugar na kilala sa pagbebenta ng napakaraming artifacts, bagamat marami ring counterfeit dito kaya napakahirap makahanap ng tunay na mahalagang gamit. Buong hapon na naghanap sina Noah at Oscar ng disenteng artifact sa merkado, ngunit gaano man kasigasig si Oscar ay wala siyang makitang maganda kaya handa na siyang umuwi, nang biglang may napansin si Noah na isang libro na agad nakakuha ng kanyang atensyon at inalok niya itong bilhin. Sinabi ng may-ari ng pwesto na ang presyo ay 3 rene, at matapos magbayad ay lumapit si Oscar upang tanungin kung may espesyal ba sa librong iyon. Ngunit sa mismong sandaling makita niya ito ay agad niyang napagtanto na iyon ay ang grimoire ng legendary sorcerer na si Andrea, isang bagay na karaniwang nagkakahalaga ng libo-libong rene kaya hindi na malayang nawala ng tindero ang kanyang retirement fund. Tinanong ni Oscar kung paano nalaman ni Noah na grimoire iyon gayong kakaunti lamang ang nakakaalam ng itsura nito, ngunit sa totoo lang ay wala talagang ideya si Noah na grimoire iyon sa simula pa lamang. Nakita lamang ni Noah na tumaas ang isa sa kanyang stats nang hawakan niya ang libro kaya agad niya itong gustong bilhin para sa stat boost, ngunit nang pag-isipan niya ito ng mabuti ay napagtanto niyang kung nagpapataas ito ng stats, malamang ay katulad ito ng kanyang espada, na nangangahulugang may sarili rin itong consciousness. Upang subukan ang teoryang iyon,
Itinutok ni Noah ang Leviathan sa libro at biglang bumuhos palabas ang maitim na enerhiya habang may isang malevolent spirit na lumitaw, dahilan upang maunawaan ni Oscar na ang grimoire ay malamang may selyadong kaluluwa ng sorcerer sa loob nito, at ngayong naging isang vengeful spirit na ito ay aatakehin nito ang anumang nasa paligid. Binalaan ni Oscar si Noah na umatras, ngunit alam na ni Noah kung paano haharapin ang sitwasyon kaya itinaas niya ang kanyang espada at pinakawalan ang isang full power water slash, na tuluyang sumire sa espiritu. Natuwa si Oscar na maayos na nalutas ang problema ngunit nag-alala siya na baka may nasaktan sa kaguluhan, subalit sinabi ni Noah na walang dapat ipag-alala dahil siniguro niyang sa langit niya itinuro ang atake, at labis na kahanga-hanga na nagawa niyang gumawa ng pinakamainam na desisyon sa napakaikling oras. Bagamat mas lalo pang namangha si Oscar sa katotohanang nag-api ni Noah ang espiritu ng isang legendary sorcerer sa isang hampas lamang. Sa sandaling iyon ay lumapit sa kanila ang isang lokal na shop owner na nagngangalang Alan at nagsabing may nais siyang ialok, ipinaliwanag niyang mayroon siyang isang artifact na matagal na niyang hindi magamit ngunit matapos makita ang ipinakitang lakas ni Noah ay naniniwala siyang maaaring magising ito. Naging interesado si Noah kaya sumama siya at si Oscar kay Alan pabalik sa kanyang tindahan kung saan ipinakita sa kanila ang isang espesyal na singsing na para sa karamihan ay walang epekto, ngunit ayon sa mga chismis ay nagigising lamang kapag sinuot ng isang worthy na tao. Bagamat tunog isa itong karaniwang scam, nagpa siya si Noah na subukan pa rin dahil wala naman siyang mawawala, at sa kanyang ikinagulat ay tumugon ang singsing at bumuo ng isang makapangyarihang armor sa paligid ng kanyang katawan. Pinili ni Noah na bilhin ang singsing dahil sa dami ng defensive abilities nito, at habang pauwi na siya ay nagkaroon siya ng hindi inaasahang pagkakataon upang subukan ito nang muling subukang umatake sa kanya ang loan shark mula noon bilang paghihiganti. Automatikong lumikha ang singsing ng isang shield upang ipagtanggol si Noah at agad na napabagsak sa lupa ang lalaki kaya hindi na ito magiging problema, at kalaunan ay nagtungo si Noah sa isa pang pagtatanghal ng singer. At dahil umatake na ito sa isang noble, tuluyan nang napahamak ang loan shark kaya wala nang dapat ipag-alala ang singer tungkol sa kanya. Gayunpaman, napag-alaman ni Noah na hindi pala iyon ang tanging istorbo dahil matapos ng singer ang kanyang performance ay may dalawang lasing na lalaki ang biglang umakyat sa entablado at sinubukang lamandi sa kanya, kaya agad na namagitan si Noah at pinaalis ang mga ito. Ngunit nagsimula na siyang mapagod sa walang katapusang gulo sa lugar kaya sinabi niya sa may-ari na itigil na ang pagtanggap ng mga ganitong klaseng customer. Sumang-ayon ang may-ari na isa nga itong problema, ngunit ipinaliwanag niyang sila lamang ang kanyang mga customer kaya hindi siya makakapagpatuloy sa negosyo kung wala sila, kaya inalok ni Noah na bilhin na lamang ng tuluyan ang negosyo at naglabas siya ng isang malaking supot ng barya. Lumapit ang singer kay Noah upang magpasalamat sa pagprotekta sa kanya at sinabi niyang hindi niya alam kung paano niya ito mababayaran, ngunit sinabi ni Noah na ang tanging gusto niya lamang ay marinig siyang kumanta kaya hiniling niyang magtanghal pa siya ng isang kanta para sa kanya. Isang umaga, habang naghahanda si Noah para sa araw ay nakatanggap siya ng balita na si Marley, ang general ng Halljoy, ay dumating upang bumisita, at dahil ang Halljoy ay isa sa mga pinaka-promising na lupain sa loob ng kanyang fief, pumayag si Noah na makipagkita at inutusan ang kanyang mga maid na papasukin ito. Binati siya ni Marley sa meeting room ngunit sinabi ni Noah na hindi na kailangan ang mga ganoong formalidad at pinaupo na lamang siya, at unang nagkakilala sina Marley at Noah 1 taon at kalahati na ang nakalipas, noong una pa lamang may talaga si Marley bilang general ng Halljoy, kaya tinanong ni Noah kung kumusta na ang kalagayan doon. Naalala niyang binigyan si Marley ng isang imperial order upang pamahalaan ang flood control ng lugar, ngunit sa itsura pa lamang ng mukha nito ay halatang hindi maayos ang takbo ng mga bagay, dahil ang Halljoy ay isang masaganang lupain ng taniman ng butil na nasa kahabaan ng isang paikat na ilog, na dahilan kung bakit madalas itong bain kaya nag-utos ang emperor na maglaan ng pondo para sa disaster relief. Ipinaliwanag ni Marley na wala pa siyang nagagawang makabuluhang pagbabago at ang pangunahing dahilan ay patuloy na naghahanap ng palusot ang Minister of Finance upang hindi ilabas ang kinakailangang pondo, bagay na labis na ikinagalit ni Noah dahil malinaw itong tunog ng isang kaso ng misappropriation ng national funds. Kaya inutusan ni Noah si Marley na sumama sa kanya dahil bibisita sila sa minister, at makalipas ang ilang sandali ay dumalaw si Noah sa Minister of Finance habang tanghalian. At gaya ng inaasahan niya ay kasing ganid at kasing dulas ito ng kanyang inaakala.
Sinubukan munang bolahin ng minister si Noah, ngunit direkta siyang tinanong ni Noah kung bakit hindi nito ibinibigay kay Marley ang pondong kailangan upang pamahalaan ang pagbaha sa Haljoy. Nanatiling kalmado ang minister at sinabing may mabuti siyang dahilan, ngunit agad siyang pinutol ni Noah at binalaan na huwag siyang maliitin dahil lamang sa bata siya, sapagkat ang pagmamaliit sa isang prinsipe ay isang krimeng may parusang kamatayan. Dahil dito ay nagsimulang kabahan ang minister kaya dali niyang ipinaliwanag na noong nakaraang taon ay pinagkalooban ng emperor ang Haljoy ng tax exemption dahil sa baha, kaya inakala niyang makatarungan lamang na gamitin ng Haljoy ang perang natipid nila upang ayusin ang pagbaha ngayong taon, isang paliwanag na itinuturing ni Noah bilang pinakawalang kwentang dahilan na narinig niya sa loob ng 6 na maikling taon ng kanyang buhay sa mundong ito. Tinanong niya ang minister kung inaakala ba nitong isa siyang tanga, dahil malinaw na ibinigay ang tax exemption dahil wala talagang perang maibayad ang Haljoy noong nakaraang taon, kaya ang pagsasalita ng minister na para bang mayroon pa silang perang iyon ay isang direktang insulto sa katalinuhan ni Noah. Napagtanto ng minister na nasa malubhang problema na siya kaya desperado siyang nag-isip ng panibagong palusot at sinabi na hindi niya maaaring ilabas ang pondo para sa baha dahil kailangan niya ito para sa emperor, sa pag-aakalang kapag ginamit niya ang pangalan ng emperor ay hindi na siya masusupalpal ni Noah. Idinagdag pa niya na tumatanda na raw ang emperor kaya nais niyang magpagawa ng isang royal villa para rito. Ngunit ito ang tuluyang nagpasabog ng galit ni Noah dahil sinabi niyang nakagawa na ang minister ng isang mabigat na krimen sapagkat hindi lamang nito tinawag na matanda ang emperor kundi ginamit pa ang pangalan nito upang pagtakpan ang kanyang katiwalian, at lalo pang pinalala ng dahilan nitong kasing bobo ng may binabahang teritoryo pero kailangan kong gamitin ang pera para magpatayo ng villa. Dahil dito ay nagsimulang magmakaawa ang minister ng kapatawaran matapos niyang mapagtantong lubha niyang ipinahamak ang sarili niya. Ngunit sinabi ni Noah sa minister na kung ayaw nitong makarating sa emperor ang lahat ng ito, mas mabuting ibigay na niya agad ang pondo, kaya nagpanik ang minister at nagmadaling sundin ang utos ni Noah, at malinaw na opisyal nang naresolba ang usapin. Dahil dito ay nagpasalamat si Marley kay Noah sa tulong nito at humingi rin ng paumanhin sa pagkakasangkot niya kay Noah sa ganitong problema, ngunit ipinaliwanag niyang wala talaga siyang ibang pagpipilian dahil imposible niyang harapin mag-isa ang Prime Minister. Habang naghahanda si Noah na umuwi, bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nais siyang makipagpulong ng emperor, na ikinagulat niya dahil bihira siyang ipatawag ng kanyang ama ng biglaan, kaya tiyak na mahalaga ito, dahilan upang agad niyang iwan ang lahat at magtungo sa kastilyo ng kanyang ama. Pagdating niya roon ay binati niya ang emperor, ngunit sinabi nitong hindi na kailangang maging formal sa harap niya, at agad siyang binati sa mahusay na paraan ng pagharap niya sa Minister of Finance, bagay na ikinagulat ni Noah dahil parang ilang minuto pa lamang ang nakalipas mula nang mangyari iyon, subalit ipinaliwanag ng emperor na ang impormasyon ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata, at bilang emperor ay walang kapantay ang kanyang information network. Nagpasalamat si Noah sa papuri ng kanyang ama ngunit sinabi niyang ginawa lamang niya ang sa tingin niya ay tama. Gayunpaman ay humanga ang emperor dahil sa kabila ng murang edad na 6 na taon ay kaya niyang makita agad ang panlilinlang ng iba. Nabalitaan din ito kung paano napaamo ni Noah ang kapangyarihan ni Leviathan sa napakaikling panahon, isang tunay na kahanga-hangang gawa lalo na kung isa sa alang-alang ang madilim na kalikasan ng espada, at batid ni Noah kung gaano kadelikado ang Leviathan dahil tiyak na napatay nito ang lahat ng tao sa party kung hindi niya ito napigilan. Ngunit kahit napakalakas ng espada, aminado si Noah na hindi pa niya lubusang alam kung paano gamitin ng maayos ang isang espada, kaya naghanda ang emperor ng isang instructor para sa kanya, si Damian Noble, ang pinakadakilang swordsman ng empire na wala pang sino man ang nakatalo, at nais ng emperor na matutunan ni Noah ang lahat ng makakaya niya mula rito. Sumang-ayon si Noah sa nasabing kasunduan, ngunit bago pa man magsimula ang formal na mga aralin ay sinabi ni Damian na nais muna niyang magkaroon ng isang friendly duel kay Noah, na sa tingin ng emperor ay hindi patas dahil wala pang kaalaman si Noah sa pakikipaglaban gamit ang espada, subalit tiniyak ni Damian na isa lamang itong simpleng pagsubok upang masukat kung gaano kalaki ang potensyal ni Noah, kaya kalaunan ay pumayag din ang emperor. Itinaas ni Damian ang kanyang espada at sinabi kay Noah na umatake sa anumang paraang gusto niya, kaya hinawakan ni Noah ang Leviathan at buong tapang na sumugod, at habang sila ay naglalaban ay naramdaman ni Noah na dumadaloy sa kanya ang mga alaala at kasanayan ng mga naunang gumamit ng Leviathan,
dahilan upang lalong hamasa ang kanyang swordplay sa bawat segundo. Kalaunan ay nagtagpo ang kanilang mga espada, at sa sandaling inakala ni Damian na nasa kanya na ang kalamangan ay biglang inundayan ni Noah ng pataas na hagod ang kanyang espada, tuluyang natanggal ang sandata ng pinakadakilang swordsman ng Empire at iniwang tulalang-tulala kapwa si Damian at ang Emperor. Taglay ni Noah ang antas ng kasanayan ng isang tunay na swordmaster kaya wala nang natitira pang maituturo sa kanya, at labis na namangha ang Emperor sa katotohanang natalo ng kanyang 6 na taong gulang na anak ang pinakadakilang swordsman ng Empire, at lubos siyang ipinagmamalaki sa nagawang tagumpay. Bilang gantimpala, inalok ng Emperor si Noah na maging head ng Knight Selection Exam ng taong iyon, isang karangalang labis niyang ikinatuwa. Ang Knight Selection Exam ay isang taunang kaganapan na nilalahukan ng mga kalahok mula sa iba't ibang panig ng mundo, at sa loob ng Empire ay napakahalaga ng military might, kung saan ang mga mandirigma ay nagwawagi muna sa kanilang regional preliminaries bago magtipon-tipon sa capital para sa huling labanan, at ang magtatagumpay ay magkakamit ng titulong Knight. Ang unang tungkulin ng isang bagong Knight ay maging subordinate ng head judge ng torneo, at sa tuwing nakakakuha si Noah ng isang talented subordinate ay tumataas ang kanyang stats, kaya labis siyang nasasabik sa maaaring mangyari. Karaniwan ay isinasagawa ang judging sa pamamagitan ng round robin o elimination, ngunit may ibang ideya si Noah para sa torneo ngayong taon, kaya humiling siya ng pahintulot na kanselahin ang regional preliminaries at idaos na lamang ang buong torneo sa capital. Ang dahilan ni Noah ay nais niyang personal na makita ang lahat ng laban at ayaw niyang may mga malalakas na kandidato na maalis dahil lamang sa mga arbitrary na dahilan kapag wala siya roon upang pigilan ito, at sinabi ng Emperor na malaya siyang gawin ang anumang nais niya kaya agad nang isinulong ni Noah ang kanyang plano. Pagbalik sa bahay, tinanong ni Noah si Zoe kung ang kanyang hometown ba ay karaniwang nagpapadala ng mga kalahok sa Knight Selection Exam. At kinumpirma niya ito ngunit idinagdag na kadalasan ay iisa lamang ang ipinapadala ng kanilang nayon sa pag-asang makikilala ito at madadala ang pangalan ng kanilang lugar. At ipinaalam ni Noah na napagpasyahan niyang alisin na ang regional preliminaries kaya malaya na ang kanilang nayon na magpadala ng kahit ilang kandidato ang nais nila. Naikinatuwa ni Zoe, ngunit sinabi rin niyang may isa pang malaking problema dahil isa sa mga dahilan kung bakit iisa lamang ang ipinapadala nila ay hindi nila kayang tustusan ang gastos sa biyahe at pananatili sa capital sa buong tagal ng exam, at halos buong nayon na ang nag-aambagan para lamang masuportahan ng isang kandidato kaya hindi talaga posible ang magpadala ng marami. Gayunpaman, ayaw ni Noah na mapigilan ang mga talented na tao dahil lamang sa kakulangan sa pera kaya nagpasya siyang sagutin ang lahat ng travel at lodging expenses ng lahat ng kandidato ngayong taon, isang napakagandang ideya nga ngunit nangangailangan ito ng napakalaking halaga dahil sa dami ng taong kailangang patuluyin, at malinaw na wala silang ganoong kalaking perang maaaring basta gastusin. Ngunit may nakahanda ng plano si Noah dahil sinabi niyang bibilhin niya ang lahat ng bakanteng gusali sa lugar upang gawing tirahan ng mga kandidato, at kung hindi pa iyon sapat ay magpapagawa siya ng isang hostel upang mapagkasya ang lahat, sa paraang kahit matapos ang torneo ay may silbi pa rin ang perang ginastos. Pagdating naman sa pagkain, balak niyang kumonsulta sa lahat ng merchant na may koneksyon siya upang makuha ang pinakamagandang deal. At kalaunan ay nagpatawag siya ng meeting kasama si Byron upang humingi ng estimated cost para sa kanyang plano, ngunit nang ibigay ni Byron ang tansya ay nagulat si Noah dahil sobrang baba ng presyo at imposibleng kumita si Byron sa ganoong mga numero, subalit sinabi ni Byron na hindi iyon problema dahil nais lamang niyang maging kapakipakinabang sa prinsipe, isang paliwanag na hindi basta-basta pinaniwalaan ni Noah. Alam ni Noah na hindi kailanman nagbibigay ng libre ang mga merchant kaya direkta niyang tinanong si Byron na sabihin na kung ano talaga ang gusto nito kapalit ng tulong. At nagulat si Byron na alam ni Noah kung paano gumagana ang negosyo kahit napakabata pa nito, kaya inamin niyang wala na ring saysay ang magpaligoy-ligoy at ipinaliwanag na may selection process para sa castle staff at umaasa siyang maaaring tumulong si Noah upang maipasok ang isa sa kanyang mga servant, dahil sa ganitong paraan ay magiging isa siya sa mga unang makakaalam kung may mahalagang bagay na mangyayari sa loob ng castle. Pumayag si Noah sa kasunduan at bilang patunay ng kanyang katapatan ay nanumpa si Byron na susuportahan niya si Noah at si Noah lamang sa loob ng royal family. At ang pagkakaroon kay Byron bilang subordinate ay agad na nagpalakas ng kanyang stats, ngunit habang tinitingnan niya ang kanyang stat window ay napansin niyang bumaba ng isang rank ang kanyang water magic stat,
at dahil ang mataas niyang water stat ay nagmumula sa mga teritoryong pagmamay-ari niya, malinaw na may masamang nangyayari sa Alia. Agad siyang nagtungo sa kanyang ama upang ipaalam na may problema sa Alria, at bagamat naniwala ang Emperor sa kanya ay tinanong nito kung paano niya nalaman iyon, na hindi naman maaaring ipaliwanag ni Noah ang tungkol sa kanyang stat screen kaya nanatili siyang malabo at sinabing matagal na niyang napapansin ang mga senyales, na tila sapat na upang masiyahan ang Emperor. Ipinagpatuloy ng Emperor ang pagpapaliwanag ng sitwasyon at doon nalaman ni Noah na may nagaganap palang rebellion sa lugar, kaya tinanong siya ng Emperor kung nais ba niyang personal na humawak sa usapin, ngunit matapos pag-isipan ay tumanggi si Noah dahil bagamat karamihan sa mga noble ay agad sasunggab sa pagkakataong makakuha ng karangalan sa digmaan, naniniwala siyang mas angkop si Henry dahil mas may karanasan ito sa ganitong uri ng sitwasyon. Kinagabihan, magkasama sina Henry at Noah sa isang carriage nang tanungin siya ni Henry kung sigurado ba siya sa desisyong iyon, dahil sa paraan ng pamamalakad ng bansang ito ay maaari sanang tumaas ng malaki ang kanyang status kung nakamit niya ang isang dakilang tagumpay sa labanan. Ipinaliwanag ni Noah na hindi pa siya sapat na bihasa upang ipadala sa isang labanan, at kahit pa makahanap siya ng paraan upang mabuhay, marami pa ring sundalo ang malamang na mamamatay ng walang kabuluhan, at iyon ay isang bagay na nais niyang iwasan. Ngunit biglang nagbabala si Leviathan kay Noah tungkol sa isang hostile intent sa unahan kaya agad niyang sinabi sa driver na ihinto ang carriage. Alam niyang tiyak na ang mga rebelde iyon na nagtatangkang paslangin siya, at dahil siya ang tunay na target ay tumakbo siya palayo upang mailayo si Henry sa panganib, ngunit biglang may 4 na water jet ang sumirit mula sa lupa at sabay-sabay na tumama sa kanya habang lumilitaw ang mga rebelde. Subalit dahil naipagtanggol na niya ang sarili gamit ang kanyang shield ay wala siyang kahit anong pinsalang tinamo. Sinubukan pa siyang sugurin ng mga rebelde ngunit labis na silang kapos sa kakayahan upang harapin siya kaya madali silang pinabagsak ni Noah sa loob lamang ng ilang segundo. Namangha si Henry sa kung gaano kadaling napabagsak ni Noah ang mga rebelde, ngunit nang hinayang siya dahil akala niya ay wala silang na-interrogate upang makakuha ng mahalagang impormasyon, kaya ipinaalam ni Noah na buhay pa ang mga rebelde at pinatulog lamang niya ang mga ito, dahilan upang malaya na ngayong mag-interrogate si Henry hanggat gusto niya. Kalaunan ay nalaman ni Noah na ang mga Almarayan rebels ay karamihang binubuo ng cavalry. Ngunit dahil walang horse farm ang Alria ay malinaw na nanggagaling sa labas ng teritoryo ang kanilang mga kabayo at supply. At nang mapagtanto ito ay nakaisip si Noah ng isang plano kaya ipinatawag niya si Byron at inutusan itong bilhin ang lahat ng horse feed sa mga rehiyong nakapaligid sa Alria, sa paraang mauubusan din ng pagkain ang mga kabayo ng mga rebelde at magiging mas madali para kay Henry na tuluyang durugin ang rebellion. Kalaunan, nakipagkita si Noah sa emperador at base sa mga assassin na nahuli niya, lumalabas na ang tanging pakay ng mga rebelde ay dukutin siya upang gamitin bilang bargain ng chip. Ngunit dahil sa sobrang dali nilang inamin ito, iniisip ni Noah na maaaring may itinatago pa silang ibang lihim. Ganito rin ang hinala ng hari, subalit tiniyak niya kay Noah na may sarili siyang mga paraan pagdating sa pagpapasalita ng mga bihag, at alam ni Noah na malamang ang ibig sabihin nito ay daraan ang mga bihag sa matinding paghihirap at kawalan ng pag-asa, ngunit mas pinili niyang huwag makialam sa ganoong bagay kaya sinabi niyang iiwan na lamang niya sa kanyang ama ang pagtotorture. Pagkatapos nito, binati ng emperador si Noah sa mahusay niyang pagtatanggol sa sarili, dahil kung siya ay nahuli, mapipilitan sana ang emperyo na gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Pinuri rin niya si Noah sa napakatalinong ideya nitong gutuman ang mga kabayo ng mga rebelde, ngunit nagtataka si Noah kung paano nalaman iyon ng emperador gayong kakabigay lang niya ng utos na iyon. Ipinaliwanag ng emperador na kahit sino ay maaaring makaisip ng taktikang pagpapagutom, ngunit isang tunay na henyo lamang ang makakaisip na ang ganitong hakbang ay magtutulak sa mga rebelde na umatake sa mga nakapaligid na mamamayan, kaya labis siyang ipinagmamalaki si Noah. Makalipas ang ilang sandali, naglalakad si Noah nang salubungin siya ni Byron, na mukhang natapos na ang gawaing ipinagkatiwala sa kanya ni Noah, at sinabi nitong magiging madali para sa kanila na makuha ang lahat ng horse fee bago pa man ito mabili ng mga rebelde. Subalit binalaan niya si Noah na ang leader ng mga rebelde na si Karen ay labis na matyaga at gagawin ang lahat upang makamit ang kanyang layunin kaya kailangan niyang mag-ingat. Sa sandaling iyon, lumapit si Zoe kay Noah at ipinaalam na may isang sugatang lalaki na nakatayo sa gate na nagsasabing may mahalagang ulat siyang kailangang ibigay kay Noah,
kaya agad na naintriga si Noah at nagtungo sa gate upang makilala ang lalaki, at doon niya nalaman na isa pala itong knight na naglilingkod sa Almeria. Ipinaalam ng knight kay Noah na kamakailan lamang ay nagpasimula ng isang rebelyon ang kanyang superior sa Almeria at inutusan siyang sumali sa puwersa ng mga rebelde, ngunit hindi niya ito may sakmura kaya siya ay tumakas upang iulat ang nangyayari kay Noah. Alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon, ngunit pinasalamatan pa rin niya ang knight sa pagbibigay ng impormasyon at inutusan ang kanyang maid na gamutin ang mga sugat nito, at bukod pa rito ay nagpasya siyang bigyan ng knight ng gantimpalang 1,000 rene bilang pagkilala sa kanyang katapatan. Nagulat si Byron sa desisyong ito dahil para sa kanya ay hindi nakapakipakinabang ang impormasyong ibinigay ng knight, ngunit alam ni Noah iyon at ipinaliwanag na ang mismong katotohanang pinili ng knight na maglakbay hanggang dito upang ihatid ang ulat, kahit alam niyang inilalagay niya sa panganib ang kanyang sariling buhay, ay patunay ng tunay na katapatan, at iyon ang nais gantimpalaan ni Noah. Makalipas ang kaunting oras, nasa opisina si Noah at nag-aasikaso ng ilang papeles nang biglang pumasok si Zoe na halatang labis ang kaba, bumagsak siya sa sahig at iniabot kay Noah ang isang supot ng barya, ngunit hindi agad maintindihan ni Noah kung ano ang nangyayari kaya tinanong niya ito, at sinabi ni Zoe na may isang hindi kilalang lalaki ang nagbigay sa kanya ng bag ng pera at inutusan siyang maghalo ng sleeping drug sa tiyan ni Noah upang madukot siya, kaya minabuti niyang magsumbong. Inakala ni Noah na tiyak na mga rebelde na naman ang may pakana nito, ngunit nagtaka siya kung bakit tinanggap pa ni Zoe ang lason at pera, at ipinaliwanag ni Zoe na hinding-hindi niya kayang ipagkanulo si Noah matapos ang lahat ng nagawa nito para sa kanya, subalit tinakat siya na papatayin kung hindi niya tatanggapin ang trabaho kaya napilitan siyang magkunwaring sumang-ayon. Naunawaan ni Noah ang sitwasyon at labis siyang nagpasalamat na hindi siya ipinagkanulo ni Zoe, kaya inalok niya ito ng bonus na 5,000 rene bilang gantimpala, 10 beses na mas mataas kaysa sa halagang ibinayad ng mga rebelde bilang suhol. Sa una ay tumanggi si Zoe dahil pakiramdam niya ay hindi tama ang tumanggap ng ganoon kalaking halaga, ngunit sinabi ni Noah na tanggapin na lamang ito dahil may pabor siyang ipapagawa sa kanya, at nang sabihin ni Zoe na handa siyang gawin ang kahit ano para sa kanya, ibinunyag ni Noah na kusa niyang iinumin ang sleeping drug at kapag siya ay nakatulog na ay gusto niyang hayaang madala siya ng mga rebelde. Naisip ni Zoe na napakadelikado ng planong ito, ngunit hindi niya kayang suwayin ang utos ni Noah kaya sinunod niya ito, at makalipas ang ilang oras ay natagpuan ni Noah ang sarili niyang nakagapos sa likuran ng isang karwahe. Ito ay eksakto sa inaasahan niya, kaya itinago niya ang lumiit na Leviathan sa loob ng kanyang tainga upang hindi ito maaga ng mga rebelde, at sa kabutihang palad ay suot pa rin niya ang kanyang singsing kaya ginamit niya ang kakayahan nito upang putulin ang mga tali, at nang siya ay tuluyang makalaya ay hiniling niya kay Leviathan na ipakita kung ano ang nangyari habang siya ay walang malay. Sa madaling salita, matapos inumin ang tsaa na may halong sleeping drug, sapilitang pumasok ang mga rebelde at agad na dinala ang walang malay na katawan ni Noah, isinakay siya sa karwaheng ito at tumakas papasok sa kagubatan, at makalipas ang ilang oras ay tila huminto sila upang magpahinga kaya naisip ni Noah na iyon na ang perpektong sandali upang kumilos at lumabas siya ng karwahe upang harapin sila. Sa una ay hindi nag-alala ang mga rebelde nang makita nilang nakawala si Noah dahil inakala nilang imposibleng matalo ng isang bata ang lahat ng ito, ngunit sinimulan ni Noah na isa-isang pabagsakin sila ng walang kahirap-hirap at sa loob lamang ng maikling panahon ay siya na lang ang natitirang nakatayo. Ilang sandali pa ay napansin ni Noah na may paparating na grupo ng mga knight at naroon din si Zoe, kaya tinanong niya ito kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito, at ipinaliwanag ni Zoe na kahit na nasunod ang plano ni Noah, nag-alala pa rin siya kaya kinontak niya ang mga knight at nag-organisa ng isang rescue operation para sa kanya. Pinahalagahan ni Noah ang malasakit na iyon, ngunit wala na ring gaanong kailangang gawin kaya inutusan na lamang niya ang mga knight na asikasuhin ang mga kriminal na kanyang napabagsak. Sinunod ng mga knight ang utos, ngunit habang inililipat ang mga katawan ay may isang nakalaglag na dagger, at napansin ni Noah na may kakaiba rito kaya inutusan niya ang lahat na manatili sa malayo habang sinisiyasat niya ito, dahil ramdam niya ang isang hindi kapanipaniwalang dami ng males na nagmumula sa sandatang iyon at malinaw na ito ay curse ng isang tao. Gayunpaman, ang mga curse ay may dalawang direksyon, at ngayon ay magagamit ito ni Noah upang matunton ang may-ari nito, kaya inihanda niya si Leviathan at naghandang gamitin ang kapangyarihan nito upang tuluyang tapusin ang laban,
habang isang napakalaking enerhiya ang inilunsad paitaas sa himpapawid at di naglaon ay umabot sa stratosphere bago muling nagbago ng direksyon patungo sa isang tiyak na target. Ang tinutukoy na target ay si Karen, ang leader ng mga rebelde, at bago pa man niya maunawaan kung ano ang tumama sa kanya ay tuluyan na siyang na-obliterate. Kinaumagahan, ipinatawag ng emperador si Noah sa isang pagpupulong upang ipaalam kung gaano siya ipinagmamalaki, dahil kagagaling lang niyang malaman na ang leader ng mga rebelde ay napatay matapos mapugutan ng ulo ng isang intercontinental sword strike, at ikinatuwa na lamang ni Noah na gumana ito dahil wala siyang kasiguruhan kung talagang tinamaan nito si Karen noong nakaraang gabi. Sa pagkamatay ng leader ng mga rebelde, mabilis na nalugmok sa kaguluhan ang natitirang puwersa ng rebelyon, at hindi nagtagal ay nagawang ganap na supulan ni Henry ang mga ito. Nang tuluyan ng mahuli ang bawat kalahok sa rebelyon, nagsagawa ng isang pulong upang ipahayag ang parusang ipapataw sa kanila dahil sa kanilang krimen, at labis na nagalit ang emperador sa tangkang pag-agaw ng mga rebelde sa lupain ni Noah kaya iniutos niyang silang lahat ay parusahan sa pamamagitan ng drawing and quartering. Nagsimulang magdiwang ang lahat sa desisyon ng emperador dahil wala ni isa ang mangangahas na kwestiyonin siya. Subalit may nais sabihin si Noah at ipinaalam niya sa kanyang ama na hindi niya iniisip na ang drawing and quartering ang tamang hakbang sa kasong ito, hindi dahil nais niyang patawarin ang mga salarin, kundi dahil malinaw na nakasaad sa imperial law ang tamang parusa para sa rebelyon kung saan ang mga lider ay dapat bitayin at ang mga lumahok ay pugutan ng ulo. Para sa emperador, masyadong magaan ang isang walang sakit na kamatayan para sa mga taong iyon, ngunit iginiit ni Noah na kahit siya ay emperador ay kailangan pa rin niyang sundin ang imperial law, dahil kung hindi ay masisira ang integridad ng royal family. Napagtanto ng emperador na tama si Noah, ngunit sinabi niyang hindi siya masisiyahan kung magiging banayad ang parusa, kaya iniutos niyang ipataw ang pinakamabigat na parusa na pinahihintulutan ng batas ng walang anumang leniency, at wala namang pagtutol si Noah dito. Kaya ginawang opisyal ng emperador ang desisyon at inatasan ang prime minister na tiyaking maisasagawa ng tama ang lahat ng parusa. Sa una ay nanahimik ang lahat ng mga noble sa bulwagan dahil hindi nila alam kung paano tutugan ng emperador sa matapang na asal ni Noah, ngunit nang makita nilang panig ang emperador kay Noah ay agad silang nagsimulang magpuri sa kanya dahil sa kanyang kahanga-hangang tapang. Nang matapos ang pagdinig, tumayo ang emperador mula sa kanyang trono at lumapit kay Noah upang pasalamatan siya sa pagiging prangka niya kanina dahil napigilan niya itong madungisan ang mabuting pangalan ng imperyo, at sinabi rin niyang balak niya itong gantimpalaan sa kanyang nagawa. Ipinahayag ng emperador na bibigyan niya si Noah ng isang titulo, dahil bagamat kayang tumindig ng kahit sinong anak laban sa kanilang ama, ang karunungang gawin ito sa tamang oras ay isang talento na nararapat kilalanin. Kaya opisyal niyang inanunsyo na si Noah ay kikilalanin bilang ang Wise Prince, isang napakalaking karangalan dahil ito ay isang napakabihirang titulo. Sa totoo lang, kung ilang taon lang sana ang tanda ni Noah, maaaring isinaalang-alang pa ng emperador na italaga siya bilang crown prince sa mismong sandaling iyon, ngunit dahil masyado pa siyang bata para sa ganoong posisyon ay ito muna ang pinakamataas na gantimpalang maaari niyang makuha sa ngayon. Bukod dito, naalala ng emperador na malapit nang magsimula ang night selection exam kaya tinanong niya si Noah kung napagdesisyonan na ba nito kung paano niya ito huhusgahan, at sinabi ni Noah na mayroon na siyang isang perpektong plano para sa nasabing kaganapan ngunit mas nais niyang ipaliwanag ang mga detalye ng pribado kaya hiniling niya sa emperador na maghintay muna hanggang sa mamaya. Matapos ang pagdinig, dinala ni Noah ang emperador sa hardin at nagpatayo ng 4 na tagapaglingkod sa paligid na may hawak na mga timba ng tubig habang siya ay umiinom ng isang tasa ng tsaa, at nang ibigay niya ang hudyat ay sabay-sabay na tinangka ng 4 na tagapaglingkod na buhusan siya ng tubig. Ngunit walang kahirap-hirap na ginamit ni Noah ang ring shield niya upang harangin ang bawat patak ng tubig, at ito ang eksaktong paraan na balak niyang gamitin sa paghuhusga sa mga kalahok ng selection exam, dahil isa-isa niya silang papatakihin at huhusgahan ang kanilang kakayahan base sa kung gaano sila kalapit na makapagtama sa kanya. Humanga ang emperador sa pamamaraang ito dahil nababawasan nito ang bigat at stress ng paghusga kay Noah habang sinisiguro na patas at pantay ang laban para sa lahat, subalit bahagya rin siyang nag-aalala sa posibleng panganib dahil kung sakaling may isang kalahok na sapat ang lakas upang basagin ang shield ni Noah ay maaari siyang malabhang masaktan. Batid ni Noah ang mga panganib na ito ngunit tiniyak niya sa kanyang ama na magiging maayos ang lahat dahil may nakahanda na siyang mga hakbang sakaling mangyari iyon.
Kalaunan, nagtungo ang emperador sa Royal Treasury kasama ang Prime Minister, at habang sila ay naglalakad ay tinanong siya ng Prime Minister kung sigurado ba siyang tamang ideya ang hayagang ipahayag na itinuturing niyang isang mahusay na kandidato si Noah bilang kanyang magiging kahalili. Ngunit para sa emperador ay wala itong anumang problema dahil malinaw naman na si Noah ay isang henyo. Tutal, sa murang edad nito ay nagawa niyang pabagsakin ang isang leader ng kaaway nang hindi man lang tumuntong sa isang battlefield, at iyon ay isang tagumpay na tunay na karapat-dapat kilalanin. Bukod pa sa katotohanang ang magic sword na nasa kanyang pagmamayari ay nagtataglay ng hindi maisip na lakas at hanggang ngayon ay may bahagi pa rin ng kapangyarihan nito na nananatiling sealed dahil masyado itong mapanganib para sa isang ordinaryong tao. Gayunpaman, may pakiramdam ang emperador na marahil ay kayang-kaya itong hawakan ni Noah, at dito nagtatapos ang episode 4, kaya mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod.